So hindi pa rin tumigil si Tio kasi napikon kasi yung DDS vlogger na si Tio Moreno, mga ate at kuya eh. Kasi yung nanay niya na ospital, 'di ba? Kung hindi niyo napanood yung discussion natin, balikan niyo na lang sa Princess Maui sa main channel natin, ano. Welcome nga po pala sa mga bagong subscribers ng ating Herapan channel. Thank you so much. Hope maging 3K na tayo tomorrow. No, 29 na tayo dito. 29. 295. Taray, 295. Parang alahas lang na silver. So si Jam Magno, mga ate at kuya, galit na galit si Tio Moreno, isang DDS lalaki, pogi. Ewan ko kung straight siya, mga ate at kuya. Galit na galit siya kay Jam Magno. Kasi nga, na-hospital ang nanay ni Tio Moreno. Balikan natin yung picture ni Tio. Dali ha. Open. Saan banda? Tio Moreno. Tingnan ako ng picture. Pogi. Parang feeling ko nagigino-ginoo ito eh. Nagja-judge pa ito. Nag-aaral ito. Baka nasa China ito, mga ate at kuya. Hindi kaya. May recent photo si Tio Moreno oh. Na parang yung pangalan niya doon, parang panel of whatever siya. Baka nasa school to or whatever, may program. Pero Chinese character ang nakasulat, 'di ba? Sa kanyang ID, parang visitor's pass or whatever, tapos doon sa parang pink na yun na may pangalan or whatever. Baka nasa China to, nag-aaral din katulad ni Miss Sass, ni kaya. Shout out Tio Moreno. Oh. So, ang nanay niya na ospital. Tapos, hindi naman siya humingi ng tulong kay Jam Magno. Si Jam Magno, kulit-kulit, tinatawagan yung kapatid, inalam yung, di ba, nalaman ni Jam Magno yung phone number, doon lang naman naisulat sa ospital yun. Tapos, ang kulit-kulit ni Jam, may inutusan pang tao, hanggang siya na yung tumawag, nagpupumilit na magbigay ng tulong. Kung ayaw mong tumanggap ng tulong, Jam Magno, wag mong kulitin. What's in it for you kung magbibigay ka ng tulong, ha? Mangungumisyon ka? And then sisiraan mo si Tio Moreno na hindi niya tinutulungan ang gastusin ng... May ganun kasi lumabas parang sa isang group chat or sa isang page na si Tio Moreno ay hindi iniintindi ang hospitalization ng nanay niya na stroke. Pero ang totoo pala, si Tio Moreno ang gumagastos araw-araw sa expenses nila at hindi sila lumalapit sa Tingog. Itong si Jamagno, mukhang staff na ng Tingog, party list ni Yeda na asawa ni Tambaloslos. So, yun, gustong magbigay ng tulong, ang kulit-kulit ni Jam Magno, ayaw naman ni Tio at alam niya ang likaw ng bituka ni Jam. O eto pa ang mga banat ni Jam, malandi daw. Tingnan natin kung si Jam ang tinutukoy niya ha. May mga parinig siya, may sinare siyang screenshot. Kayo na mag-interpret. Dating app pa more. What? Nasa dating app si Jam Magno? Kanina lang to 3 hours ago. Anong dating app? Tinder? Dating Asia, maraming dating app mga ate at kuya eh. Pero 'di ba Tinder, sa mga bading yung Grindr, ganoon. So maglalagay ka ng profile mo doon, gagawa ka ng create ka ng account, lalagay ka ng profile mo. And then i-announce mo sa app na 'yon na ikaw ay single, ready to mingle, parang ganoon siguro no. Ito yung parang description ni Jam about her. I think si Jam to tinakpan lang ni Tio. So far si Jam lang naman ang inaaway ni Tio sa mga recent posts niya. Tingnan natin kung si Jam ang tinutukoy. And can you confirm, Jam, na ikaw ang tinutukoy na malandi, maharot, haliparot, makate? O sige, tingnan natin. Wala naman tayong pakialam. Natural naman sa tao ang kate, di ba? Natural naman sa tao yung maghanap ka ng love and belongingness. Isa yan sa physiological needs natin. Kanino ba yon yung, yung theory of... Nalimutan ko na tuloy. Lesson namin to nung college. Howard Gardner ba yun? No, it's not Howard Gardner eh. Hanapin ko nga saglit. Hierarchy of needs, ayun. Ayun, sige, pakita ko. Uy, salamat po Ate Diana. And salamat din sa pakulay doon. Kahapon ba yun ng isang araw sa live natin? Abraham Maslow. That right? Hierarchy of needs kay Maslow. Lesson namin to mga ate at kuya nung college. So normal talaga itong kate. Normal itong paghahanap ng, sabi nga ni Tatay Digong, it's biology. It's part of it's human nature, 'di ba? Innate sa tao 'to eh. Ito Abraham ba ang pangalan ni Maslow? Nalimutan ko na. Basta kay Maslow itong hierarchy of needs. So physiological needs, itong pinakaibaba ng pyramid, ibig sabihin dapat masatisfy talaga 'to. Otherwise, bibigay ang buong pyramid ng pangangailangan natin.
Physiological needs, itong pula, nandyan yung ano, nandyan yung pagkain, ganon, pananamit, whatever. Safety and security, pangalawa, love and belongingness, ayan na nga. Nandyan yung ano, yung kate. Syempre kasama yung passion, compassion, di ba? Sa pagmamahal, self-esteem, yung pagtingin mo sa sarili mo, and then self-actualization, yung pinakamataas. Dito, I think na-achieve na po itong tip ng pyramid, pinakatuktok na yan, pagka nasa tamang edad na tayo, like mga ano na tayo, lagpas 50, 60, self-actualization, alam na natin yung ating purpose sa mundo, bakit tayo pinanganak, bakit tayo nag-i-exist sa kasalukuyang panahon. So malalim na yung yung kaalaman natin sa kung bakit buhay tayo ngayon or whatever, 'di ba? Kung ano yung purpose natin sa mundong ito. So yan yung tip of pyramid. Yan yung hierarchy, pagkakasunod-sunod ng ating pangangailangan. Pero syempre dito sa baba, mga pagkain, damit, ganyan. Nandiyan din yung ano, yung education, ganyan. Baka sa safety and security, trabaho, nandiyan yan, no? Yan yung hierarchy. So going back to Jam Magno. Normal ang kate, alright? Normal yan. Lahat tayo meron yan, unless siguro impotent, 'di ba? Or asexual, hindi naghahanap. At certain age, minsan hindi na natin to hinahanap. I think, ha? Like, 'di ba may mga mag-asawa na hindi na kailangan nila ng intimacy, right? At certain age, maybe paglagpas na ng 50, 60, hindi mo na kailangan ng tusok-tusok, napagdaanan na, naranasan na, okay na, 'di ba? Companionship na lang, may mga ganyang mga couple eh. Hindi na kailangan yung everyday tusok-tusok, siguro paminsan-minsan. Pero syempre pagkainitan, 'di ba, kabataan, mapusok, marupok, go push. O ilang taon na kaya si Jam Magno ang tanong? Feeling ko nasa mga 40s na yan siya eh. If not late 30s, 'di ba? So ito yung profile nga niya, I'm a siya ba to? Jam Magno, can you confirm ikaw to? I-screenshot ni Tio, tapos tinakpan na lang niya ng star yung ano eh, yung profile picture or whatever. I am a single mother by choice, who decided to try meeting new people again after years of being single and seeing if something comes out of it. Pinili daw niya talagang maging single mother. Baka naman Malacris Aquino ka rin, Jam Magno, kung ikaw to. Walang tumagal na lalaki. Paano masungit? Paano? Jam Magno, kailangan pa minsan, although, di ba, tayo ay mga, ako po mga ate at kuya, kung ikakategorize ko ang aking sarili, isa ako, nabibilang ako sa mga sa mga strong women. Parang ganoon. Yung hindi submissive, hindi nagpapa-under sa lalaki. Ako yung tipo ng tao na mang-a-under ng lalaki. Hindi takot majombag ng jowa. Kasi ganun lang yun eh, di ba? Siguro dahil tapos ako ng kolehiyo, baka yun yung isang reason kung bakit napaka-strong ng personality ko. And also, naranasan ko pong mag-boyfriend ng foreigner. I had a British boyfriend. Nagkaroon din po ako ng Swiss. Gwapo-gwapo. Diyos ko po, na broken-hearted ako doon. What else? American. Nagkaroon ako ng mga foreigner na boyfriends. And naranasan ko, mga ate at kuya, na ako ang tinutustusan. Ako ang sinusustentuhan. Sila ang nagbibigay ng pera sa akin. Kaya lang ang kultura sa Pilipinas, ang mga akla na katulad ko ang nagbibigay sa lalaki. Kaming mga akla ang bubuhay sa relasyon namin at bubuhay sa gusto naming maging boyfriend. Dito sa Pilipinas, ang kultura, ang prinsipyo, kung ikay akla at wala kang pera, wala kang karapatang maging akla. Huwag kang manlalaki kung wala kang pera. Ganyan sa Pilipinas. Kaya parang minamata ko, kaya siguro nagtataka ang iba sa inyo bakit hindi ako nagbo-boyfriend, di ba? Wala kayong nababalitaan na may jowa ako or whatever. Nung ako'y nag-aral kasi nag-focus talaga ako mga ate at kuya. Although crush ko yung mga classmate kong lalaki. And mga schoolmates ko, isipin nyo may mga criminology students sa amin, ang titikas. Even yung mga classmates kong eduk, di ba? Mga teacher na ngayon. Ilan sa kanila crush ko kasi talagang hangang-hanga ako, matalino, gwapo, di ba? O, tapos pa ng pag-aaral. So yung standards ko baga sa boys, tumaas naman. Ganyon. Kaya kung ako'y magbo-boyfriend laang din ng palamunin,
Okay, gwapo ka nga, pero bio-bio ka naman, eh maa-under talaga kita. Right? Di ba? O, gwapo ka lang naman, pero tamad-tamad mo namang mag-aral. Batugan ka, aasa ka lang sa akin, di ba? Ganun naman ang mga boys karamihan eh. Dumidikit sa akla dahil sa ganito. Turn off yun sa akin. Magantay ka magbigay ako, huwag kang demanding. Dahil kung hindi pa nga kita boyfriend, nagde-demand ka na ng motor, aba teka muna. Ako nga walang motor eh. Di ba? So talagang kung ako'y magjojowa, hindi ako yung tipong bububugin niya ako, tapos piperahan pa niya ako, punyeta naman. Hindi pwede. Teacher ako, bububugin ako ng tambay sa kantong gwapo laang, pero wala, batugan, hindi pwede. So, kaya lang, my point here is, paminsan-minsan, ang kababaihan dapat maging submissive. Dapat i-cater din nila ang kanilang minamahal, 'di ba? Para makakuha ka ng pag-ibig. Ano magagawa natin dito sa Pilipinas? Sa ibang bansa siguro, okay, marami talagang mga responsableng tao, may mga career ang mga boys, lalo na sa mga developed countries, stable ang trabaho, maganda ang kita. Dito sa Pilipinas, pahirap pa maghanap ng trabaho. Ngayon, kung hindi mo bababaan ang standards mo, mauuwi ka talagang, luhaan ka talaga. Tama ba? Babaan mo standards mo. Para may tumagal na lalaki sa'yo, ano magagawa mo, mahirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas, maraming batugang Pinoy. Kung gusto mo magkaroon ng pag-ibig, gusto mo ng kasama habang buhay, huwag ka nang mag-demand ng bongga. Baka sumara yan, bahala ka. Diba? O, baka mamaya menopause ka na, wala ka pang jowa. Charot lang, pero yun nga po. So, dating is so hard, but someone who wants to do it will make it happen. If not them, at least I tried. Bakit ibinabandera mo ang sarili mo sa mga dating app? Kung ikaw to, Jam Magno. Dating is so hard daw eh. Bakit so hard for you? Right? Lumabas ka. Ay kaso mo mukhang hindi mo kayang lumabas eh. Ganda-ganda mo sa TikTok. Mauni lang kasi ang kita sa TikTok, di ba? Mag-TikTok siya, mukha lang o totoy lang ang kita. Hindi naman nakita ang buong katawan. So maganda ka dito, pero gaano kahaba? Baka malagasol nga laang. Malagasol ba si Jam Magno? Nakaka-turn off ba ang height niya? Maganda lang ba siya at malaki ang jabongga pero pandakeko? May mga lalaki naman na ang preference ay pitit. Nanay ko pitit. Ako pitit din naman ako, 5'2", pero baka si Jam mga 4'8 yan, 4'9. Ano Jam, gaano ka kaliit? Dwarf ka ba? Kasi tawag sa'yo gasol, hanap tayo ng proof ha. Pero may, di ba, may mga lalaki naman na naghahanap ng gusto nila yung parang neneng-nene. Kasi tingnan mo naman si Jam Magno, o afford ang magagandang outfit. Baka yung outfit niya Michael Leva yan ha, yung nagbibihis kay kay Butod. Yun yung nagkikis siya sa anak niya So si Jam Magno may anak. Baka ikaw nga tinutukoy, Jam. Single mother by choice. By choice or by circumstance, if you may. Talaga bang by choice mo o hindi na talaga tumagal? Mala Chris Aquino ka ba, Jam? Di ba? Diyosa naman talaga kung makikita mo lang mukha at dibdib, di ba? Pero gaano siya katangkad? Tingnan nga natin dito kung gaano siya katangkad. Zoom nga natin. O dito galing yung picture na iyan sa ating presentation. Yan. Tingnan nga natin kung malagasol. Ay, kaputot kay Jam. Murag putot ka Jam, no? Pero again, argumentum ad hominem yan. Pero well, disproportionate or misproportion, hindi nga proportion. 'Di ba? Kung titingnan ka sa TikTok and even dito sa picture mo sa stage, ang laki mong tao, 'di ba? Kasi mukha mo malaki. Ang dibdib mo malaki, ang mga kamay mo, kayamot mo malalaki. Pero for sure naka-heels ka pa dito, Jam. Naka-heels ka na dito pero parang nakaupo ka pa rin. Imposibleng hindi ka mag-heels, mukhang Filipiniana ang suot mo. Guest speaker ka pa ng kung saan-saan, sigurado may budget itong mga atat kuya. Guest speaker ng mga business conference and whatnot, di ba? Maganda naman, achiever, mayamang pamilya. Bakit hindi ka makabingwit? Well,
alam nga namang, 'di ba? Gusto niyang magkaroon pa ng kabiyak. Well, sana makakita ka nga diyan. May mga sinasabi pa dito si Tio patungkol sa iyo. Sandali nga, hanapin natin ha. Oh. Dami daw kaaway ni Jam. O, pag-usapan natin to mamaya. Jam, ang dami mo daw kaaway. Bumaliktad ka na kasi eh. O, even si Sas, pag-usapan natin, si Sas tinawag na ulol si Jam eh. Si Martin Romualdez lang pala ang makakapagpaswallow kay Jam Magno. Must have been some good job. Good job baga yung pagkakaswallow or what? So, mas nagsaswallow ka ba, Jam? Lumulunok ka ba? Lumunok ka daw eh. Di ba sabi mo, you swallowed, you chew and swallowed. Para kay Speaker Martin doon sa lechon ng Balayan, Batangas. Balayan ba yon? Balayan nga yata. O Balayan, Batangas. Diba kaharap ni Jam Magno doon yung mga kaliwa. Inang, Jam Magno. Huwag sanang ma-recruit ang anak mong pogi. Sana yung anak niya nga, pogi. O ayan, huwag sanang ma-recruit ng mga kaliwa. Dati galit na galit ka sa mga kaliwa. Ngayon, porket nakaitamba ng mga kaliwa, okay na sa'yo. Sa ngalan ni Speaker. Anong nangyari? Anyway, dami mo daw kaaway. May sinabi pa si Tio dito eh. Baga kag nawong. Ang kapal daw ng mukha mo, Jam. May sinabi, ang kapal daw ng mukha ni Jam Magno. Ay, ang tingog party list daw ay tigang party list. Tigang? Kulang sa dilig. Siguro naman ang tinutukoy ni Tio Moreno dito na tigang party list, yung tingog, 'di ba? Medyo ano eh, medyo nagra-rhyme eh. Tingog party list tapos tigang party list. Ang totoo bang pangalan ng Jam Magno, pakisagot, ang totoo bang pangalan ng tingog party list ay tigang party list? Tingog is boses, right? Kalami isang imong tingog. Yes. Kalami isang iyahang tingog, oy. Maganda ang boses, ganoon. Tingog, parang voice of the people. Ang ganda sana ng pangalan ng party list nung asawa ni Tamba, di ba? Kaya lang, parang epal eh. At hindi, nangangatwiran si Jam, hindi daw epal. Ang epal daw yung bumabatikos. Wala daw tayong trabaho, pero binabatikos natin. Wala kaming karapatang magbatikos sa kaipalan ng tingog, Jam. Eh kung saan-saan nakikita yung mukha ni Yeda at saka ni Tamba at ng party list na iyan. Nasa cup noodles, nasa kape, nasa mineral water, nasa mga stage project ng DSWD, nandun ang tingog. Mamimigay ng ayuda ang DSWD, may nakatayo doong may hawak na tarpaulin ng tingog at pinipicturan. Eh, pal yun, di ba? Tigang sa atensyon? Or tigang sa dilig, kaya nga nasa Jam Magno, ikaw pang tinutukoy ni Tio Moreno na tigang? So kapag tigang medyo tuyot yan, 'di ba? Medyo dry. At kapag dry, minsan makati yung dry, 'di ba? Masarap kamutin. Tulad ng skin ko ngayon, nangangati ako, 'di ba? Stress na sa pagla-live ang Principes. Tigang ba si Jam Magno? I mean, wala naman tayong pakialam sa kati niya. Ang pakialam natin ay bakit siya nagbubulag-bulagan at nagtatanga-tangahan. Dati siyang Sara supporter at Digong supporter, ngayon Tamba supporter na siya. Pagpahina ba ng ulo ang pagiging tigang? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.